ready to receive the word? Are we excited for the word? Amen. All right. So today we are continuing with our series on Peter. Ayan, si Peter. At ang dami na po natin natutunan patungkol kay Peter. All right. And this is already part 7. Okay? And this is subtitled, Be Sober. Sabihin natin lahat, be sober. Ayan. So, hindi sober dahil tayo hindi na lasing. Ayan. Pero gagamitin po natin to in a different way, no? So, usually the word sober, naririnig po natin yan pag kunwari may dating lasing. Tapos sabihin niya, hindi na ako lasing ngayon, sober na ako. O kaya dati siyang addict. So, ngayon hindi na siya addict, so sober na ako. I've been sober for 2 years or 3 years, something like that. So, dun po nagagamit yon, no? So, ngayon dahil sober na sila, hindi na sila sabog, hindi na sila basag, hindi na po sila scattered mind o nakalutang isip, hindi na magulo ang kaisipan, kundi focused na sila. Sabihin natin lahat, focused. And that is what being sober is about. You are focused. Single-minded focus po ang meron tayo. Sabihin natin lahat, single-minded. Ayan, single-minded focus. Ibig sabihin, hindi kalat-kalat ang isip, collected po ang ating kaisipan. Yun po ang ibig sabihin ng sober. So bakit po ito nasabi ni Peter, no? So Peter, after telling us, believers, at saka yung mga kausap niya nung panahon na yon, that we are to rejoice. Sabihin natin lahat, rejoice. Rejoice, di ba? Even in times of trials, sabi niya, right? Maski may trials, makakapag-rejoice ka. Bakit? Dahil we have this living hope. Sabihin natin lahat, living hope. And we have this great salvation. Tayo po'y naligtas na ng ating Panginoon. And we also found out na sure win na. Sabi mo sa katabi mo, siguradong panalo ka na. Ayan, siguradong panalo na tayo dahil may nauna na po sa atin, may nanalo na, at ang nanalo ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen? And His victory is also our victory. Amen? So dahil sure win na po tayo, ang sabi po ni Peter, tayo ay tumakbo na lang. Takbo ka na lang. Because there is this big arena, or sinasabi niyang, so great a cloud of witnesses. Tayo po ang main event. Sila po ay nakapanood sa atin, buong kalangitan. Sino po ang kasama dito sa buong kalangitan na to? Yung mga prophets of old. Sino pa? Sila apostle, yung mga apostles po, lahat nanonood sa atin. All of them are apostles of faith, prophets of faith, and then all those heroes of faith, katulad nila Abraham, nila Moses, lahat pinapanood tayo. Imagine that. And then those who went ahead of us, they departed here from earth. Kasama na dyan si Pastor Mike, sila Pastor Ador, sila Mona, sila Brother Anong, sino pa ba? Si Beth, si Sister Beth, our beloved Beth na asawa po ni Brother Bob is already with the Lord, and they are all rejoicing before the Father and Jesus right now. Don't imagine then na parang walang ginagawa para sila mga tulog. Hindi po, sila po'y buhay na buhay, rejoicing forevermore before our Father God. Amen po ba? Alright, yun po ang maganda pagka-believer po ni Jesus. They do not die. Sabi ni Jesus, those who believe in me, though they die, they shall live. Amen? So, hindi patay, buhay. They are what you call departed or asleep in the Lord. Bakit? The action is right here on earth, and right there, they are all gain. All gain na po, pahinga-pahinga na lang sila, pinapanood na lang po tayo. So great a cloud of witnesses. Yan po ang what comprises it. Even the heavenly angels, alright, are watching over us. Surrounded po tayo in this great arena. Mas malaki pa sa MOA arena. Alright, tayo po nasa faith arena, and all the heroes of faith, like you and me, tayo na rin po, kasama na rin po tayo doon dahil lumalakad tayo sa pananampalataya. Ang pinapanood po, tayo po ang main event. Okay? So having said that by Peter, all right? Dahil alam mo that somebody's watching you, the heavenlies is watching us, ano na lang po ang instruction ni Peter? 1 Peter chapter 1, 13 to 14. Ito na po ang instruction niya. Ang sabi niya ngayon, therefore, gird up the loins of your mind.
Be sober. Sabihin mo sa katabi mo, be sober. Sabihin nun, be focused, no? Yun po ibig sabihin nun. And rest your hope fully, hindi kalahati, no? But fully upon the grace that is brought to you by or at the revelation of Jesus Christ. And then sabi po dito, as obedient children. Sabihin natin lahat, as obedient children. Sabihin natin lahat, I'm an obedient child. Yes, we are all obedient children of God. Ang sabi po dito, as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts. Dati may former lust tayo pero wag na daw. As in your ignorance. Kasi ignorante pa tayo ngayon. Pero ngayon, hindi na po. So makikita po natin dito, I'd like to emphasize this, that the Word of God, ang salita po ng Diyos, describes us as obedient children. Sabi mo sa katabi mo, masunuring anak ako. Hindi ka suwail, hindi ka salbahe. As far as God is concerned, as far as the Word of God is concerned, as inspired by the Holy Spirit, masunuring kang anak ng Diyos. Amen! Pastora, kanina lang hindi ako masunurin, may nagawa ako. Pero ito pa rin ang description sa'yo ng Bible. Itapon mo ang narrative mo o ang description mo sa sarili mo at palitan mo ng description ng salita ng Diyos ayon sa salita niya. Okay? Ibig sabihin nun, you are renewing your mind. You are aligning yourself to the Word of God. Oo, alam mo, minsan hindi ka masunurin. Alam mo, minsan hindi ka faithful, di ba? Pero ang sabi ng Diyos, you are obedient children of God. Hindi naman sinabi dito na, maging masunurin kayo. Hindi po, as obedient children. Tinukoy na po tayo na tayo po ay mga obedient children na po. Sabihin natin muli, masunurin ako. Yes, and that's how God sees you today. This is the Bible that does not pass away. The Word of God that does not pass away says about you. You are an obedient child of God. And what is that? I tell you right there, that is the grace of God speaking to us all. We do not deserve to be called obedient children. Kilala mo sarili mo. Amen. Alam naman natin yun, mga bagay na yun, na minsan, alam nyo na, hindi tayo nakakapagbasa ng Bible, hindi tayo nakaka-attend ng service. Alam nyo na yan, minsan may pinagagawa si Lord sa'yo, pero hindi mo nagagawa. So you consider yourself, disobedient. But the Word of God says, you are obedient children of God. What do I call that? I call that grace. Though we do not deserve it, and yet He made us deserving to be called children. Not just children, but obedient children of God. Sabihin natin, salamat sa biyaya ng Diyos. Yes, that's how He sees us today. Amen? Masunurin na anak ng Diyos. So, iayo na po natin ang description natin sa sarili natin. Hindi na tayo yung katulad ng example ko a few weeks ago, hindi tayo yung mga ano tawag doon, yung, I use the term, pasaway. Ayan, maganda yan. Pasaway. O kaya yung, sabi ng isang kaibigan ko, maldita siya. Ayan. Yun ang description niya. Born again na siya, maldita pa rin. Okay? So, hindi na po tayo pasaway, hindi tayo maldita. Palitan nyo na po yan. Kung ganyan po, tingin nyo sa sarili nyo, palitan nyo yan ng salita at kaisipan ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos, masunuring anak ka ng Diyos. Amen? And what will happen if you believe that? This is the power of grace. Listen to me. Right believing will cause right living. Amen po ba? Because you believe, gano'n na pala ang tingin sa akin ng Diyos. Alam niyo po ba, maapektuhan po ang inyong paglakad sa buhay. Ang inyong pananaw sa buhay, magbabago po, and you will see yourself truly an obedient child of God. Amen? Right believing causes right living. Okay? And that is the grace of God to all of us. Now, going back to the verse that we read, yung binasa po natin, binasa ko rin po to sa Greek interlinear. So as a pastor and a teacher, this is my job to check the translation, no? Kasi marami po talagang translation. Napakadami pong translation, no? Why do I go back to the Greek? Because the New Testament was written
in the original Greek. Okay? Greek po ang original niyan. So I go and use the Greek Interlinear, and by the way, you can avail of that. Online nyo lang, Google nyo lang, lagay nyo Greek Interlinear Bible, lalabas na po dyan. So you can verify what I'm teaching, okay? And that way, makikita nyo po yung tamang gamit ng mga salita. Bawat salita po ay merong tamang tense, tamang kung ilang tawag dyan, yung kung anong voice ang ginamit, alright? Kung singular ba yan o plural, okay? So, doon sa binasa natin, sabi doon, therefore, gird yourself up. Na parang nasa present tense. Tama po ba? Therefore, gird yourself up. So, it's like telling us, i-gird nyo na yung sarili nyo, ha? But, when you read it in the Greek Interlinear, the original, okay? Ang sabi po doon, therefore, you being girded up. Bakit ko po nasabi yun? Kasi daw nasa aorist, or aorist sa English po natin is past tense. Sa Tagalog, tinatawag tong pangnagdaan. Natatandaan niyo pa ba yung aspekto ng pandiwa? Ako, nakalimutan ko na. Ni-research ko pa yan. Nakalimutan ko na. Aspekto ng pandiwa ay pangnagdaan, kasalukuyan at panghinaharap. Very good. Matutuwa sa inyo mga teachers nyo. Okay. So, yun po ang aspekto ng pandiwa. No? So, ito daw po, yung girded, yung gird up is in the aorist or past tense. So, dapat i-past tense natin. Therefore, you being girded up. So, nag-gird up mo na. No? Done deal na. Girded up na ang iyong kaisipan. No? Your mind. Ang sabi sa atin, be sober. Sabihin natin lahat, be sober. Now, this word be sober, I found out, is the only one among the many instruction na present tense. Okay? Present siya. So, sa aspekto, kasalukuyan, di ba? Kasalukuyan. And then it's also in the active voice. Pag sinabi mong active voice, ibig sabihin, ikaw ang gumagawa ng aksyon. So, be sober, ibig sabihin tayo daw maging sober. Now, what does sober mean? Sober means focus. Hindi ka bangag, hindi ka lasing. Ikaw ay sober, nakafocus ka, collected ang iyong isip. It means living with a single-minded focus. Nakafocus ka dapat. Saan? Ang susunod na tanong, saan? Ang sabi dito, and fully rest on the hope. Now again, itong hope na to, parang nasa present tense. But if you will look at the Greek Interlinear, it's also in the aorist tense. Aorist simply means past tense. Pangnagdaan. Okay? So, gagawin natin yung past tense and fully rest on what you expected or on what you hoped. Okay? Hoped upon where? Upon the grace. Sabihin natin lahat, upon the grace. So yung focus natin, yung pagiging sober natin, ay nakalaan sa expectation natin sa biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos that is being brought to you. Okay? I studied again the tense of this. Ito po ay present passive. So pag sinabing present, ongoing yan ngayon, pero passive. Ano ibig sabihin ng passive? Ito naman po ang kabaliktaran ng active. Kung sa active, ikaw ang gumagawa ng aksyon, passive, ikaw ang tumatanggap ng aksyon. Amen? So ibig sabihin, it's being brought to you. Hindi ikaw ang nagbe-bring, may nagbe-bring sa inyo. So in my case, ako po ang nagbe-bring sa inyo. Alright? Nagbe-bring sa inyo ng grace. How? At the revelation or unveiling of Jesus Christ. Okay? So, ibig sabihin, all eyes focus on the grace that is being brought to you at the revelation or the unveiling of Jesus Christ. So, kada pala nakakapakinig kayo patungkol kay Kristo at sa kanyang natapos na gawa, kapag naririnig nyo yung mga bagay-bagay na yun, alam nyo, hinahain sa inyo, ano ang dinudulot sa inyo? Biyaya, biyaya, biyaya. Amen po ba? At kailangan ba natin ng biyaya? Yes!
Sa buhay na ito na alam na this, punong-puno ng trials, punong-puno ng pagsubok, may mga sitwasyon dito sa pamilya, may sitwasyon sa trabaho, kailangan natin ng biyaya. Amen? So the more we receive about Jesus Christ, the more inilalatag at nakakatanggap po tayo ng biyaya ng Diyos na all we have to do is to focus on it. Be single-minded about it. Grace, grace all the way. All throughout, grace lang po. And the grace is the person of Jesus Christ. Jesus is the grace of our God. Amen po ba? Amen. Praise God. So we need grace. Sabihin natin lahat, we need grace. Diba? Pag minsan pinanghihinaan ka ng loob, kaya ko ba to? You need the grace of God. Yung biyaya niya, siya magbibigay sa iyo ng katatagan, kalakasan ng loob. Amen? Alright? Pag may kakulangan ka sa buhay, ang biyaya ng Diyos ang magbibigay at magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Tingin lang kayo sa grace, huwag kagad kayo tumingin sa pangungutang. Grace muna. Amen? Amen. Hindi ka naman kailangan umangutang kung alam mo, andyan ang biyaya ng Diyos. Amen. Hindi mo kailangan umiyak ng umiyak kung alam mo, andyan ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Praise God. So focus on the grace. Be sober, single-minded, focus on the grace brought to you by, parang commercial lang, no? Brought to you at the revelation of Jesus Christ. Amen? So keep on hearing. So yung ginagawa nyo po, linggo-linggo, kayo po ay pinaghahandaan ng mayaman na biyaya ni Kristo. At ang sabi po sa salita niya, pag tayo po'y nakakatanggap ng gift of grace, amazing abundance of grace, and gift of righteousness, alam niyo po mangyayari? You will reign in life. How? Through the one, Jesus Christ. Gusto niyo po ba maghari sa inyong mga sitwasyon? Sa inyong mga problema? Sa inyong kalusugan? Reign in life through the one, Jesus Christ. Paano? Through the abundance of grace and the gift of righteousness. Amen po ba? Alright? Kaya maghahari ka talaga. Paghahari, oo, may problema. Kasama na yan sa buhay. Oo, may trials, may pagsubok. Galing sa kaaway, galing sa mga mali kong desisyon. Pero pagtatagumpayan ko yan dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. Amen? Praise God. Come on, bless the Lord. Thank you, Lord. Diba? So nakaupo kayo dyan, pero isinisilbihan kayo ng mayamang biyaya ng Diyos. Okay? So sabi po, our minds are already girded up. Ano yung sabihin no? Hindi tayo masyado sanay sa girded. No? Hindi po girdle yan. Girded. Ano po yung sabihin ng girded? Well, long time ago, at siguro hanggang ngayon, meron sa mga tao sa Middle East, no, na mahahaba ang suot. Ayan. Okay? And the only way that they can work without, without may nakaharang sa kanila, they can work effectively, all right, is by girding it up. So, gina-gird up nilang ganyan, tinataas nila, tinatali nila. So, may way sila ng pagtatali niyan. And by that, wala pong sagabal, no? Wala pong sagabal sa kanila, kundi madali silang makagalaw. Remember the father of the prodigal son? Nung tumakbo po siya, hindi niya kayang tumakbo na mahaba ang kanyang suot. Okay, alam mo pong ginawa niya? Ginerd up niya po yung kanyang kasuotan, tinaas niya, tsaka siya tumakbo para salubungin yung kanyang anak. Yun po ibig sabihin ng gird up. So ang pinapag-gird up po sa atin are our loins, the loins of our mind. Okay? So yung kaisipan daw natin, yung productive thinking ng ating kaisipan, yun daw ang i-gird up natin. But actually, from the Greek interlinear, sabi po, girded up na. Kumbaga, ready, get set, go na. Naka-gird up na po tayo. It's already in the past tense, okay? Now, if you will just put this in the modern day sense, hindi po tayo gird up, kundi roll your sleeves up. Yan po ngayon tayo. Mas naiintindihan natin, di ba? O, magugas ka na ng pinggan. O, sandali lang, tituglupin ko muna tong sleeves ko. Yan po ang alam natin ngayon, di ba? Hindi tayo gird up, kundi roll up your sleeves kasi ready to go na ako. Okay? So, just to understand. So, with the correct tense, ang sinasabi po sa atin ni Peter, our minds are already ready. Naka-ready, get set, go na tayo. Done deal na yan. So ano na lang? Be sober na lang. Sabi mo sa tabi mo, be sober. Okay? So anong klaseng focus ang meron tayo dapat? Single-minded
focus sa biyaya ng Diyos. Sabihin natin lahat yon, single-minded focus sa biyaya ng Diyos. Amen? And of course, on Jesus Himself. Bakit? Kasi si Jesus ang biyaya ng Diyos. Amen? Hindi po dapat divided ang focus natin. Minsan grace, minsan law. Yung iba naman, minsan kay Jesus nakatingin, minsan sa kasalanan naman nakatingin. Alright? Conscious of the Son, minsan conscious of the sin. Hindi ho pwedeng palipat-lipat. Kailangan grace all the way, Jesus all the way. Amen po ba? Alright? So dapat po single focus. No? Hindi divided ang ating pagtingin, no? So receive the grace of God. As I told you, inunahan na po tayo. Ang sabi po sa atin, tayo daw po ay mga masunuring anak ng Diyos. Sabihin natin ulit yung masunuring anak ng Diyos ako. O di ba ang sarap pakinggan, masunurin pala tayo. Yun ang tingin ng Lord. Hindi niya dinadaya sarili niya. Totoo po yan. Yan po ang tingin sa atin. Okay? So as we have received grace, brothers and sisters, we can also speak grace. Sabi mo sa katabi mo, speak grace. Alright? Speak grace. Kanino, pastora? Sa asawa mo. Ayan, madalas mong kausap eh. Sa mga anak mo. Amen? Sa mga ka-office mate mo. Sa mga katrabaho mo. Sa mga tindera mo. Kasama mo sa bahay. Amen? Alright? Speak grace. Sabi mo sa katabi mo, speak grace. Alright? Pastore, mga ginagawa kasi, ganito, ganyan. Hindi nila deserve ang grace. That's what grace is. Grace is undeserved merit. Amen po? Pag dineserve na nila yan, abay, hindi na yan grace. Reward na yan. Alright? Compensation na yan. Ang grace po, undeserving. Kaya minsan, pag gumising yung asawa mo, itsura, parang ang pangit, di ba? Parang gulo-gulo na itsura. Ano sasabihin mo? Ang pangit mo naman. Wag! Mag-aaway kayo, sabi mo, ang ganda pa rin ng misis ko. Ganon, parang ayaw nyo. Si Pastor Mike, yun ang technique sa akin eh. Birong pagkagising ko, sabi sa akin, ang ganda naman ng misis ko. Sabi ko, pagtingin ko sa salamin, mukhang bruha talaga. Sabi ko, saan niya nakuha yun? Grace. Okay? So, speak grace pa rin po. Yung mga anak nyo na, tingin nyo, ang kukulit. Huwag nyo sabihin, ang kukulit nyo. Ang sabihin nyo, biyaya ng Diyos. Sabihin mo, napakaayos ng mga anak ko. Ayan, sabi ko nga sa inyo, lagi ko tinetestify ito kasi nakita ko talaga to sa mata ko. 2 mata ko nakakita, yung apo ko. Talaga namang parang trumpo talaga yon. No, nagtitinginan kami ng anak ko, sabi ko, ano ba to? Ano ba tong anak mo? Sabi ko sa inyo, yung sahig po na sasakyan namin, nililinis niya. Kasi gumugulong-gulong siya. Trumpo talaga, trumpo. Hindi ko alam paano niya ginagawa yun. Kaya yung mga stroller niya, tsaka yung carrier niya, hindi po niya halos nagamit yon. Kasi hindi siya mapakali doon sa upuan niya. Okay, so sabi, nagtitinginan kami, may mga gusto na kami sabihin ng mga bagay-bagay. Pero sinasabi ko, maayos kang bata, babait kang bata ka. Alam nyo ngayon, ay nako, who can testify? Parang lady na yung aking apo. Oo, tumatakbo pa rin naman pero ang mga galaw niya very finesse na po. Why? The word works. Speak grace. I tell you, it changes a person's life. It changed the world. It changed you and me. Amen? Obedient children? Ayan, biyaya yan ng Diyos and it will change whatever situation you may have. Huwag mo sabihin, ang kulit-kulit mo, ay nako, permanente na yan. Hanggang paglaki na yan. Pero kung babaguhin natin ang ating panalita, imbis na kung ano ang deserving niya, ang sasabihin mo yung undeserving, alright, magbabago ang buhay niyan. Kaya alam na this. Kaya pala ang tawag sa atin, obedient children of God. Di ba? Maski na meron pa tayong mga kamalian, the Lord is a grace-filled God. Amen? Faith-filled, grace-filled. At kaya tinatawag tayong, ano ulit? Obedient children of God. And then that right thinking will cause right living. Amen? So maski naiinis ka na sa anak mo, alright? Ang sasabihin mo, anak, napakaayos mo.
Okay? Pag nakita mo yung mga kasama mo sa trabaho, ang tatamad, sabi mo, ang sisipag ng aking mga taga-trabaho sa bahay. Ang linis-linis ng bahay. Alam mo, magugulat yun kasi hindi ka naman ganun. Okay? Magugulat yun, aayusin po nila. And it takes discipline. Yes, it does. But as we have received grace, all right, not only Sunday after Sunday, as you hear Jesus Christ, you will be also able to speak grace to others. Amen po ba? Amen. All right. Eh, iba sabi, di pastora, minsan kailangan boboljakin mo rin, yung gugulatin mo rin, kailangan galit ka. Alam niyo po, hindi naman po masama ang magalit. There is such a thing as holy, nagalit, holy anger over things that are wrong. Kasi pag mali, syempre magagalit ka naman doon. Pero not to the point that you can cuss already, magmumura na, o kaya pinintasan mo na yung tao, sinugatan mo na yung damdamin ng tao. Magalit ka doon sa mali. Okay? Just to make a point. But always speak grace to the people who are listening. Amen po ba? You cannot make evil cease o patitigilan ng evil by another evil. Subukan niyo yun. Chinismis mo, ay chichismis ka ulit nun. Ano dapat? You make evil cease by love. Pag-ibig, biyaya pa rin ay bibigay natin sa kanila. Amen po ba? Alright? So, yes, you can get angry, but get angry on the things, not on the person. Alright? And give them something they do not deserve. Anong tawag doon? Grace. Sabihin natin lahat, grace. Because grace is undeserved. Undeserved po yan. Maski sabihin mo, hindi, deserve nila na maparusahan sila. Okay? Give them grace. Okay? So, yun po. Alam niyo po si Pastor Mike, may kwento sa akin yan eh. Nung high school hanggang college, sila po yung, nag-aaral po sila sa San Beda. Ano yan? Loyalista yan, San Beda yan eh. Sa, ano nga ba yan? Sa may Manila. And sila po ang barkada niya, kilala sila sa pangalang Kolokoys kasi puro sila loko-loko. Yung po talaga, sikat po sila dahil sila po ay mga bully, sila po yung mga maiingay sa klase. Pag kinukwento nga niya sa akin yung mga jokes nila o yung nangyayari sa classroom, hindi ako maniwala nangyayari sa classroom. Kaya lang, vine-verify ng mga barkada. Talagang nangyayari. Sabi ko, may ganyan ba sa classroom? Para pong daig pa nila yung school bukol, yung mga ganong klase. So sabi ko, ba't kayo pinapayagan na ganyan? Hindi, kilala na kaming ganito. And so you know what? Ang ginawa daw ng teacher nila, I think bandang college na to ginawa eh. Although dapat tapos na yun by high school. No? Pero dahil ganun po ang kanilang reputation, sila po ang ginawa ng kanilang mga teachers na tagasulat ng mga pangalan ng mga lukulukong bata o estudyante sa eskwelahan. At dahil binigyan sila ng ganun, tumino sila, nagka-effect sa kanila, ay ganun pala yun. O ikaw, huwag mong gagawin yan. Tapos sulat ko yung pangalan mo. Nagkaroon po ng good effect. So what is that? Binigyan sila ng grace ng kanilang mga teacher. Okay? So sa mga guro dito, baka naman mag-work yun, di ba? So I know ginagawa na yan eh. So it gives them a sense of responsibility at the same time, biyaya yun ng teacher sa kanila, imbis na tawagin sila ng tawaging magulo, makulit, alam na nila yun eh. Bahay pa lang, ganun na tawag sa kanila eh. Alright? Baguhin nyo naman. Bigyan nyo ng biyaya. Ikaw, maayos na bata, ikaw ang magsiset ng rules dito. Ikaw ang gagawa ng listahan. Ikaw ang ganyan. And it affects them, no? So maganda po yan sa school, no? So si Pastor Mike, though magulo pa rin sila pag-graduate, pero na-affect po sila nun. And they were talking about it, and truly yung evil ceases when grace is applied, when the love of God is applied. Okay? So, biyaya, biyaya. Sabihin natin lahat, biyaya, biyaya lamang. Amen. So, kung katabi mo ang anak mo, pakihanap ang anak, sabi mo sa kanya, you are my beloved child. I am well pleased with you. Ayan. Kung katabi mo naman ang iyong asawa, sabi mo sa kanya, you are my beloved spouse. I am well pleased with you. Oh, ba't parang hindi masabi nung iba? Tawa kayo ng tawa. Ayan. Biyaya po yan, no? So, maski na may away kayo kanina, alright, kagabi pa, hindi pa kayo nag-uusap, ayan. So, apply grace. Okay? Bakit po? You fill them with grace,
and grace will come out of them as well. Sabi ko nga, gigo, no? Grace in, grace out. Baka kaya naman wala pong biyaya silang maibigay ay kasi sila po ay, kumbaga sa gasolina, empty tank na. Alright? Walang naririnig na biyaya, kaya wala rin silang masabing biyaya. Kaya alam na po natin, tayo po'y tinawag na accepted, beloved, obedient children of God. Bakit? Pinupuno tayo ng biyaya. Para sa ganon, pag humarap tayo sa ibang tao, punong-puno rin ng biyaya ang ating mga kataga. Amen po ba? Amen. Praise God. Sabihin natin, let grace in, grace out. Amen. So, as you are listening to Jesus Christ about what He has done for us, alright, yan po, napupuno na po ang inyong gas tank ng grace, alright? At sa pag-uwi nyo, puro biyaya rin po ang magbibigay nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Amen? Yan po maganda. Alam niyo po minsan, pag puro batas ang ibibigay ko sa inyo dito, talagang pagdating nyo sa bahay, babatasin nyo rin yung mga tao doon. Pero pag puro biyaya ang maririnig nyo, biyaya din ang may bibigay nyo. Amen? Alright, praise God. And maski ganong katindi po ang sitwasyon, I tell you, biyaya ang may bibigay nyo. Bigyan ko po kayo sa isang senaryo, no? Alam niyo naman tayo mga Pilipino, kahit papano may conservative side pa tayo di ba? Medyo hindi na, pero may conservative side pa rin tayo. Bigyan ko lang kaya, I'm not thinking of anyone, I'm just giving you an example. Usually, kunwari, yung isang anak, no? May nagawang hindi maganda. Pagpalagay na natin, ito yung mga worst case pero, basta, kunwari, nabuntis yung anak. Nako, di ba? Pakiramdam nila, pinag-uusapan na sila ng buong bayan, pinag-uusapan sila ng kapitbahay, ng kamag-anak. So ikaw naman, sa galit mo, alam mo yun, sobrang, hindi mo binubugbog yung anak mo ng kamay mo, pero sa salita naman, binugbog mo na yung anak mo, di ba? Halos gusto nang lumayas ng bata dahil nabuntis siya. Okay? Pero alam nyo, pag inisip nyo, may magagawa pa ba yung mga sinabi nyo? Hindi ba parang sinaktan nyo, nasaktan na nga siya, wala pang asawa, hindi nga pinakasalan. Minsan mga ganun pa yung mga senaryo, di ba? Will it help that you do that to your own child na mahal mo? It doesn't help. Tayo mga Pilipino, sa kahihiyan natin, alam mo, ibubuhos mo lahat ng galit mo sa anak mo. Anong tulong nun? Now, I'm not saying na okay yun, na dapat gawin na natin yun. Okay lang pala. Hindi ko sinasabing okay lang yun. Mahirap pong sitwasyon yun. At ayaw ng Diyos yan. Kaya nga ayaw ng Diyos ng sexual immorality. Okay? Is that clear? Clear po yun? Ang ibig ko lang sabihin po is that makakatulong pa ba yun sa anak mo na nabuntis nga, iniwan pa ng boyfriend, ayaw pa nagutan, tapos ikaw naman bubugbugin mo ng salita mo. It doesn't help. Ano bibigay mo? Pastora, ibig sabihin, grace pa rin? Oo, grace pa rin. Amen! May kausap ba ako? Abi, kawawa naman yung anak mo, inyo yan Tapos bubugbugin nyo ng mga salitang ganon, it doesn't help. Hindi, pastora, nakakahiya sa kapitbahay, nakakahiya sa kamag-anak, hayaan mo sila. Anak mo to Amen. Sometimes I pity that girl. So kung nagkamali, I'm not encouraging that at hindi natin gagawin palusot yan. But what I'm trying to say is it doesn't help if you do not give grace to your own child, to your own flesh and blood. It does not help. Okay? What do you care about what people say? Ang importante yung anak ko. Amen. Praise God. So I don't know why, what's an example? I did say that this morning. So anyway, speak grace sa ating asawa, ating mga minamahal na asawa. Amen. Konti. Sa ating mga minamahal na asawa. Amen. Alam niyo, sila yung object ng ating pagmamahal, di ba, sa pamilya, pero sila minsan na nakakatikim ng maaanghang na salita galing sa atin. Amen? So sana po ay pati yun, as you receive the grace of God, ganito pala tingin sa akin ni Lord, I am an obedient child, biyaya yung natanggap nyo, pagdating nyo sa bahay, biyaya rin ibigay nyo sa inyong asawa. At magbabago yan. Gulatin nyo sila, di ba? So, yun po ang isang application on being sober.
single-minded focus on the grace. The grace that we have received, now we are also able to give. Amen po ba? Praise God. Now, another example of this grace, yung expectation natin sa grace na to, alam natin na pag tayo nagkasala, focus on the Son. Amen po ba? Be conscious of the Son, do not be conscious of the sin. Tama. Alright? So, pag nagkasala tayo, sabihin natin, thank you Lord, pinatawad mo na ako. Amen? Hindi yung pupukpukin mo yung dibdib mo, bakit nga ba ako nagkasala? Ano ba naman akong klaseng tao? Di ba? Ano bang klase akong Christian? Minsan nagaganyan natin sarili natin. And that's regret. That's but natural. But don't stay there. Again, be conscious of the Son. Because the Son already paid for the sin. Amen? Magpo-focus ka pa, bayad na. Bayad na yung kasalanan. Amen? Ginawa ko na pong example yan dati. Kung bayad na ako sa utang ko, bakit yung utang pa pagtitignan ko? Tumingin na lang ako doon sa nagbayad ng aking utang. Amen? Pasalamatan mo ang nagbayad ng utang at yan ay si Jesus Christ. So thank you Lord, ako'y pinatawad mo na. Magaling tayo dyan. Pero minsan naman nakakalimutan natin yung mga ibang brothers and sisters natin in Christ. Sila rin po ay pinatawad na. Kaya dapat, kung nakafocus tayo on the Son, on the grace of our Lord Jesus, pag tayo nagkasala, pag nagkasala rin sila brothers and sisters, dapat nakafocus din tayo sa biyaya ng Diyos para sa kanila. Amen? Kasi minsan, Pastora, kasi matindi kasing ginawa niya sa akin eh. Hindi ko mapapatawad yan. Okay, ikaw lang ba pinatawad ng biyaya ng Diyos? Ikaw lang ba ang binayaran? Binayaran ba ng Diyos yung kasalanan mo lang at yung sa kapatid mo ay hindi? Of course not. So kung tayo po ay pinatawad, sila rin po ay pinatawad. So this is what I mean to say by single-minded focus on the grace. Grace application para sa kasalanan mo at grace din para sa ibang tao na nagkasala naman sa'yo. Amen? Pag sa'yo, forgiven, pag sa kanila, pagbayaran nila, ganun ba yun? Mali yun, di ba? Tinatandaan natin ang kasalanan ng iba. Ang sabi po sa salita ng Diyos, love does not have a record of sin. Amen? So, yung mga listahan nyo ng kasalanan ng inyong kaaway, itapon nyo na yan. We are not to be conscious of our sins, nor of other people's sins against us. Pastor, ang laki ng utang niya sa akin. Okay, pag may utang, syempre, kailangan tayo magbayad. Yun naman po ang dapat. So, kung hindi nyo kaya bayaran, ito po ay tip, no? Sabihin nyo, hindi pa makapagbayad ngayon, kailangan nangangamusta-ngamusta kayo. Sabihin, hindi ako makabayad ngayon, huhulog-hulugan kita, ha? Kailangan pag na-delay kayo, sasabihin nyo. At kayo namang mga nagpapautang, siguraduhin nyo, pag yung magpapautang kayo, yung amount na kaya nyo sabihin, bye-bye. Okay? Ibig sabihin nun, mawala man, hindi man siya makapagbayad sa inyo, kaya mo pa rin, pag nagkita kayo, God bless you, sister. Kaya mo pa rin siyang ngitian. Ngayon, kung hindi mo kaya gawin yon, huwag mo ibigay yung amount na yon. Ako po, personally, hindi ako nagpapautang. Sinasabi ko, ay sorry po, hindi po ako nagpapautang. Bakit ka naman ganun, pastora? Kasi namimigay ako. Ay hindi, ganito po yun. Pag sinabi niya sa akin, pautang na 1,000. Okay? Sabihin ko, ay sis, hindi ako nagpapautang. Ito na lang, 200. Itong leading sa akin ng Holy Spirit, and I make sure that is the leading, ito nang kaya ko, sa'yo na yan. Okay? Para sa ganun, magkita man kami, hindi siya nagtatago. Magkita man kami, hindi ako yung kontrabida. Kasi bakit gano'n, ano? Ikaw na nga inutangan, ikaw pa kontrabida. Diba? Diba? Pag naniningil ka, ikaw pa yung masama. So, alam niyo yun, kaya ko God bless you kasi nakatulong ako at hindi ko siya, she doesn't owe me anything. Okay? So again, pag nagpapautang tayo, just make sure kaya nyo magbabay doon sa inyong pinautang. Kung hindi, wag nyo na ibigay. Ibigay nyo lang yung kaya nyong ibigay. Amen po ba? So naging na kayo, sower na kayo sa buhay niya, nakatulong na kayo, wala pa kayong inisan o taguan. Okay, so going back, ba't ako napunta sa utang? Alright, so alam niyo po, we are not to be conscious of sin at all kasi nabayaran na. Sabihin natin lahat, nabayaran na.
Yung po mga conscious of sin, yan po belongs to the Old Testament, Old Covenant. But you belong to the New Covenant. We should not have any consciousness of sin. Bakit po? Sa Old Testament, papakita ko po sa inyo kung bakit po sila may consciousness of sin. Hebrews 10:2-4. For then, sabi po dito, would they not have ceased to be offered? Yung po mga offering na mga hayop. Okay? For the worshipers, yung mga nag-aalay po, once purified, would have had no more consciousness of sins. Dapat daw po, pag nakapag-alay na sila, dapat hindi na sila conscious sa kanilang kasalanan. Kaya lang, ito po ang nangyayari. But in those sacrifices, yung mga pag-alay nila ng baka, ng tupa, ng kambing, okay? But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. Para ka lang nagbabayad ng tax, di ba? Yearly din po ang tax, no? For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Ang ginagawa lang po ng mga dugo ng hayop noon, tinatakpan lang ang kasalanan nila. Pero next year, alright, kailangan na naman nilang magbayad. Hindi po nabubura, hindi po nanilinis ang kanilang mga kasalanan, sila po ay natatakpan lang. Okay, yun po ang lumang sistema. Yun po ang Old Covenant. Kaya, binago po ni Kristo ang lahat. Sabihin natin lahat, purihin si Kristo. Siya po nagbago niyang, kundi lahat kayo may alay kayo ngayon. Magdala kayong tupa at kailangan perfect yan ha. Walang duling, walang pilay, walang may sugat. Kailangan perfect and usually these are expensive animals. Okay? So yung iba pag hindi kaya, pwede na ring ibon. May mga ibon pong inaalok sa katao, pero kailangan perfect din yon. Okay? So anyway, Hebrews 10:9. Ito na po ang ginawa ni Kristo. Kung bakit kailangan wala na tayong consciousness of sin. Then He said, sabi daw ni Jesus, behold, si Jesus daw po. Now I want you to listen to this. Sabi mo sa katabi mo, listen. Bakit? This is the grace of God brought to you by the revelation of Jesus. Okay? May hinahain sa inyo ngayong biyaya kapag pinakikinggan nyo to dahil nire-reveal si Jesus. Sabi ni Jesus, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first. Ano yung first? Yung pag-aalay ng mga tupa, yung pag-aalay ng dugo. Alright? Yung unang covenant. He takes that away that He may establish the second. What is the second? He offered His own body as the sacrifice once and for all. Okay? So wala na po yung old covenant, andito na po ang new covenant. And sabi pa dito, by that will, sa kalooban ng Diyos, we have been what? Sanctified. Ano yung sanctified? Brothers and sisters, you've been made holy. Sabi mo nga, I am holy. Sabi mo, I am pure. I am sanctified. At yan ang biyaya ng Diyos sa inyo. Wala ka namang ginawa para maging pure and holy, and yet, in the eyes of God, because of the blood of Jesus Christ, His sacrifice has made you sanctified. Amen? Alright. Through how? Paano daw ginawa? The offering of the body of Jesus Christ. Once and for all. Para sa lahat yan at para sa lahat ng panahon. Alright? Once for all. So we have been made holy, separate, that is sanctified or pure before Him. Kaya dapat wala na tayong consciousness of sin. Sila kaya may consciousness of sin, taon-taon sila nag-aalay ng sacrifice. Tayo, isang beses lang ginawa ni Kristo at hindi na mauulit pa. You have been made holy by our Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus! Kundi duguan tayo, linggo-linggo. Hindi naman, taon-taon duguan tayo. So the old system has been changed, the new covenant has come. Amen? Na-ratify po yung new covenant at the cross. Kailan nagsimula? At the cross. Alright? So when Jesus shed His blood, binago lahat ni Kristo. Siya na po ang Lamb who takes away the sin of the world. And did He succeed? Yes, He did. Okay, now small note on this.
Kasi may nakaaway ako sa TikTok. Hindi away. May naka-discussion ako sa TikTok. Sabi niya, hindi nagbabago ang Diyos. Sabi ko, oo, hindi nagbabago ang Diyos. Kasi sinasabi niya, yung Old Testament daw ay, kailangan tuloy-tuloy pa rin daw. Dapat sinusunod natin. Kaya yung mga mahaba ang suot, kailangan mahaba suot. Yung mga ginagawa nila doon. Sabi ko, sa totoo lang, ibig sabihin, yung 613 na laws, ginagawa mo pa rin. Alam mo yun, nahaba ang diskusyon, 25 yata yung usapan namin doon, 25 comments. But he was saying, yung old covenant is still imposed to this day. No? Sabi ko, hindi. Sabi ko, binago na yan ni Lord. Sabi niya, ang Diyos hindi nagbabago, sabi sa akin. Totoo. God or Jesus is the same yesterday, today, and forever. Siya yun. Siya yung hindi nagbabago, pero kaya niyang baguhin ang mga bagay-bagay. Kaya nga sabi niya, He takes away the first and establishes the second. Gusto pa niyo ng proof na kaya niyang magbago ng mga bagay? Gone is the old, behold, the new has come. You have become new creations. Alright? So siya, hindi nagbabago, pero kaya niyang magbago ng mga bagay-bagay. Amen? Don't confuse the two. Alright? So pag may nagsabi sa inyo, hindi, dapat yung mga Levitical ganito, ginagawa pa natin. Sige nga, kaya mo? Saan yung sacrifice mo na hayop? Ba't hindi ka nagdadala? Sabihin nila, noon pa yun. Di kita mo. Ang gulo. Dapat yun, 613 laws gawin mo. Kung sinasabi mong lahat ng Old Covenant ay ginagawa pa rin ngayon. Okay? So nalilito sila. Pero sabihin nyo lang, God does not change, but He can change things. From the Old Covenant, pinalitan niya ng New Covenant. The old is gone, the new has come. Okay? Alright, so just a side note. So let's go again. This is another grace for you all. Hebrews 10:17. Kailangan ba natin ng grace? Okay, grace brought to you at the revelation of Jesus. Sabi dito, then He adds, dinagdag daw ni Jesus, their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Amen? So, hindi na naaalala ni Lord ang kasalanan mo. Hindi, pastora, kanina lang ginawa ko. Hindi niya rin inaalala yan. Okay, bakit? Dahil sa dugo ni Kristo, siyang naglinis sa atin. Amen po ba? Maski i-remind mo pa kay Lord, Lord, hindi, ito, gawa ko lang kanina. Hindi ko inaalala yan. Bakit? This is to honor the precious blood of His only begotten Son, Jesus Christ. I will not remember it anymore. Amen? Praise God. Come on, bless the Lord. Wala na siyang naaalalang kasalanan mo. Hallelujah. Diba? And if God is not remembering your sins anymore, what a clean slate we have every day of our lives. His mercies are new every morning. Amen. What a clean slate you have. Akala natin back to zero tayo. Hindi po. Clean slate every time. Hindi ho naaalala ng Diyos ang ating mga kasalanan. So if God is not remembering our sins anymore, who are we to remember our sins? Who are we to remember our sins pa more? Ganun no? So, ayun. So, hindi na po natin dapat, dyan po galing yung we should not be conscious of our sins anymore. Kalimutan na po natin yan. Let's learn from it, pero kalimutan na po natin. Instead, be conscious of the Son. Do not be conscious of sin, be conscious of the Son. Kasi pag conscious tayo sa Son, binibigyan natin ng papuri ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Okay? So not only our sins, but the sins of other people as well. Alam niyo po, hindi ho tayo makakagawa ng kabutihan sa iba kung lagi kasalanan nila ang nakikita natin. Okay? Maski sa pag-share po sa mga unbelievers, kung kasalanan nila ang nakikita natin, that's out of judgment that you share the gospel. Ay, sharean ko to kasi makasalanan to. Manginginom to sharean ko. Hindi maganda yon. Alright? So, I'll give you a scripture for that in a while. Pero remember this, not only were you the one forgiven, but everyone's sins, Jesus paid for. Maski po unbeliever, binayaran po ng dugo ni Kristo Jesus. Ganun po niya kamahal ang sanlibutan. For God so loved the world. Hindi naman sinabing for God so loved the believers only. Buong mundo. Binayaran ng dugo ni Kristo. Amen? So,
if we forgive ourselves, then we should also forgive others. Okay? So, it allows us, yung pong pag-ibig at biyaya ng Diyos, it allows us to share to them. No? Sabi nga po, to err, yung pagkakamali daw, is human. To forgive is divine. That is a divine thing. God does that. And Christ in you allows you to do that. Makapagpatawad ng iba. It's a godly trait. No? So, being grace-minded allows us to share what Christ Jesus has done. We do not share to people because of what people have done. Diba? Sharean ko to kasi iba ugali nito para magbago. Hindi po ganon. Kaya natin sinishare si Jesus kasi may ginawa po si Kristo para sa atin. Pawang kabutihan, pag-ibig niya ang pinakita niya, biyaya niya ang binigay sa atin. Okay? So dapat itama rin natin yung reasons natin, kundi magiging judgmental lang tayo sa pag-share sa iba. Okay, this is my last verse. Last verse. May natutunan po ba tayo? Okay, last verse. 2 Corinthians 5:14-16. Ang sabi po dito, for the love of Christ compels us. Ito po ang puwersa kung bakit po tayo nag-share, no? Because we judge thus. Ito lang po ang judgment natin, ha? Ito ang tingin natin, pananaw natin. That if one died for all, did Jesus die for all? Yes, for all people in the world. Kung siya ay namatay para sa lahat, then all died. Okay? And he died for all, that those who live, do you live today? Have you been born again? That those who live should live no longer for themselves, but for Him, for Jesus, who died for them and rose again. Therefore, alam nyo na yun, yung kaisipan na yun, He died for all. Therefore, from now on, buhat ngayon, we regard no one according to the flesh. Pastora, sama na ugali nun. No one according to the flesh. Alright? Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him thus no longer. So, in conclusion, kaya pag nagkasala tayo sa sarili natin, dahil sa ginawa ni Kristo na namatay sa krus para sa atin, ang sarili natin, see yourself, can we have that? See yourself forgiven by the Son. Can we go to that screen? LCD. Ayan, yan na ba yun? Hindi yan. Kaya pag nagkasala tayo, ang sarili natin, see yourself forgiven by the Son. Ayan. Ang ibang believers, pag sila naman nagkasala, see them forgiven. Anong tawag dyan? Biyaya din yun, di ba? Coming from us. Kasi nakatanggap na tayo ng biyaya, di ba? Napatawad tayo. So yung natanggap natin, ibigay din naman natin sa iba. See them forgiven also. Because they are also new creations in Christ. Pastora, paano naman yung mga unbelievers? Yung mga unbelievers, kakabasa lang po natin, do not regard them in the flesh. Huwag yung mga sala nila ang tignan nyo, kundi magiging judgmental po tayo. Tignan nyo po ang katotohanan na si Kristo ay namatay din para sa kanila. Binayaran din ang kanilang mga kasalanan. Kaya anong gagawin mo? Paaalam na lang sa kanila. Alam mo ba, binayaran na ni Kristo ang iyong mga kasalanan. Hindi natin sinasabi yung para husgahan sila, kundi o para mag-guilty sila, kundi sinasabi natin yung para matuwa sila. Matanggap nila yung biyaya. Ganun ba? Maski may kasalanan ako, binayaran ang aking mga kasalanan. Yes. We give them the grace. Alright? We regard no man according to the flesh. Hindi dahil sa kanilang mga sala tayo lumalapit sa kanila para ibigay ang magandang balita. Kundi alam natin, Jesus died for all. Biyaya ng Diyos ang natanggap natin, biyaya din ang ibigay natin sa iba. And that will truly give us compassion for others, hindi judgment. Kasi pag kasalanan nila, tinitingnan mo, judgment yan. Sharean ko to, sama na ugali nito Sharean ko to, tambay to sa kanto
Sharean ko to, ang dami nitong asawa eh. Mali yun. Alright? Regard no man in their flesh. And that is another example of being single-minded focus on the grace of God. Grace we have received, grace we can give. How? As obedient children of God. Amen? Amen po ba? Did you receive something today? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. And so we thank the Father today. Father, we thank you. We honor the blood of Jesus that changed everything. The new covenant ratified at the cross. Your blood has cleansed us thoroughly. That's why we are pure and holy, obedient children of God. This is your grace for us, Panginoon. Kaya ganun din po kami sa iba, Panginoon. Grace we have received, grace we give. Salamat sa pagkakataon to share the gospel to other people out of love because of your grace, Lord God. Kami po ay marunong magpatawad at marunong magkaroon ng compassion sa mga tao. Sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Salamat sa iyong natapos na gawa. We honor you, Jesus. Thank you for your blood that washed us from all our sins. Not covered, but washed us from all our sins. And we even declare boldly today, we are healed. Because of the stripes of Jesus, we are healed. We boldly declare every organ in our body is in perfect condition. We boldly declare that we are strong and healthy in our minds and in our body because of the finished work of Jesus Christ. Maraming salamat. Kalakasan ay amin, kagalingan ay amin dahil kay Kristo Jesus at sa kanyang natapos na gawa. This we pray as we partake of the communion in Jesus' name, in honor of you, our Lord Jesus, and everybody says, amen and amen. Maaari na po natin kainin at inumin ang ating mga communion elements. Thank you, Jesus. Praise God. So be sober. Sabi natin lahat, be sober, obedient children of God. Parang hindi nyo masabi, be sober, obedient children of God. Amen. Yun po tayo, di ba? Biyaya ng Diyos para sa atin, mga masunuring anak ng Diyos. Amen. Praise God. And so if you're hearing this message, maybe for the first time, baka newcomer kayo or you never heard of this grace. Ganun pala yun. Maski ako pala hindi masunurin, ay tinatawag na tayong masunurin at tayo pala ay magiging forgiven dahil sa ginawa ni Kristo. If you are here maybe for the first time, meron po ba tayong invited guests? Mga friends who are here for the first... Hello there! Welcome naman natin siya. Hello! Good to see you here. Meron pa po ba? Anyone else? Hello! Ayan, meron sa harap. Good to see you. Meron pa, hello. Nice to see you. Meron pa ba sa likuran? Sa taas? Meron pa ba? Ayun, meron din sa taas. Hello! Pakikawayan yung nasa taas. So good to see you here. We are so happy you are here and you're hearing the grace of our Lord Jesus Christ brought to you by Jesus. All right? And if you're hearing this for the very first time, alam niyo po, we invite you as well. We will pray, everyone, to receive Jesus. All right? The only way that we can, be children of God and be part of the kingdom of God is when you receive Jesus. Sabi po sa salita ng Diyos, those who receive Him, they receive Jesus, all right, has the right to become children of God. Amen? So tayo po'y manalangin. Sabayan niyo po ako. Galing sa inyong puso, Huwag lang basta galing sa ilong. Sa puso, binibigkas na inyong bibig. Sabihin po natin, Ama, maraming salamat. Ako'y pinatawad na ni Kristo Jesus. Salamat, siya ay namatay at nabuhay para sa akin. Pinatawad lahat ng aking mga pagkakasala.
Ako ngayon ay bagong nilalang na. I declare, Jesus is Lord, Lord of my life. I receive you in my life today. Salamat sa banal na Espiritu ng Diyos na nasa akin ngayon. Salamat sa kaligtasan na meron na ako ngayon. I believe this and I receive this. I am now an obedient child of God. This I declare in Jesus' name. And everybody says, amen and amen. Come on, let's praise the Lord. All heaven is rejoicing. The arena is rejoicing. Tayuan ang mga anghel. Amen? Praise God. So we rejoice with you. And please do join us every Sunday. We have 8:30 in the morning. We have 8 in the morning, 10:30 in the morning, and ito po yung 10:30 and our 4 p.m. service. Please do join us. We'd love to have you here and enjoy every good thing that the Lord has for you. Okay? So this morning, all right, before we give, alright, meron po tayong grace giving. Meron tayong praise report. Ayan po. So this comes from Sheila Posada. So dito makikita nyo rin ang biyaya ng Diyos, no? Though may kakaproblema sa buhay, pero ang biyaya ng Diyos nakakapagbago po talaga. Look at this. Sabi po ni Sheila, last year po was the most challenging year for me. I left our house due to family issues. O, di ba? Minsan nagkakaganyan eh. I was like on autopilot lang. I eat, work, sleep, repeat. So, sa sobrang dark po ng mind ko, I felt so disconnected from God. That happens, di ba? And started to self-pity. God proved me that He can move in unexpected ways. He really loves His lost sheep because He made a way to reach out to me. He even adjusted po sa akin. Magugulat kayo sa adjustment ni Lord. He used my fondness with Blackpink, di ba? Blackpink, just to send someone. So through Blackpink, may pinadala daw si Lord sa kanya to guide my way back to Him. I felt really loved by Him kasi imagine, God Almighty siya, pero He leveled with me even though I wasn't spending time with Him. Anong tawag doon? Biyaya ni Lord yon. Very thankful also to Ate Eden Reteo, ayan, for always being a blessing to our family. After our talk, blessings over blessings came my way. I was no longer angry and felt forgiveness for everyone, including myself, because I know I was wrong too. Unexpected blessing happened when I got a job offer in Singapore. I wasn't even looking for a job abroad, but a recruiter reached out to me. Everything was so smooth. It's like I only have to walk and follow whatever God has in store for me. Sa sobrang smooth po, I thought it was a scam. Lahat po ng doubts during the preparation period to go overseas, God made a way. Everyone felt peace about me going to a different country, and that's how guided I was. When I came to Singapore, one of the first thing I did was to find a church because I never want to be apart from Him ever. FCI, ito po church natin, set my standard sa paghahanap po ng church. I wanted a church that is same or close to your teaching or teaching natin sa church. My sister pushed me to try new creation. And the first message of Pastor Joseph Prince is about Kairos. Ano po yun? Right place, right time. I was really amazed because that's exactly what is happening to me. God knows what we need far more than we can imagine. I only wanted to be okay, but God's plan for me pala is to be fully healed from everything. He knows that bringing me in Singapore is what I need, and it's like a breath of fresh air. I notice also a change in myself. My emotions are more stable now. I'm not the hot-headed anymore. And if I got angry, nawawala din agad. My mind is renewed with Christ kasi whenever there's a problem, I just claim that God didn't get me this far just to leave me, and that all I need to do is trust and depend on Him.
I'm just happy now because I prayed for this. I prayed for Him to use me to be a vessel for His blessings. And now it's clear to me that everything I have is because of Him, and I shouldn't listen to what the enemy is trying to tell me. I don't get shaken with problems now because I know God always has better plans. We just need to put our trust in Him and let Him lead the way. It might not make sense right away, but it will on His or in His perfect timing. Thank you so much po, Pastor, for being a great leader to us. Wow. Yours truly, spoiled child of God, Sheila Posadas. Palakpakan po natin. Congratulations, Sheila. Ayan, nandito siya. So congratulations. We're so happy for you. That's the grace of God. Amen. So may sitwasyon man tayo, biyaya ng Diyos ang magka-carry through sa atin. Truly, we reign through the one, Jesus Christ. Amen? So sabihin natin lahat, grace pa more. Ayan, that's what we need. Grace pa more, and we will truly reign in life. Amen? So keep coming every Sunday. This is your wonderful opportunity. Habang nire-reveal si Jesus, grace pa more ang ating natatanggap. Amen? Praise God. And make sure you invite other people para sila rin makatanggap ng biyaya ng Diyos. Okay? So this morning, we are going to grace give. It's time to give. And the reason why we can give is because we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sake, sabi mo nga, for my sake, He became poor. Biruin nyo, He became poor for our sakes so that we might be rich. Amen? And the proper response to this is by giving. When we give, we say, Lord, Ikaw talagang bahala sa akin. Ikaw nagpayaman sa akin. And so I give. I believe in that. We put our trust in the Lord. Even as you are led by the Spirit of God right now, hayaan nyo, nasabihan kayo ng banal na Espiritu, what to give, what to sow, alright? Sa tithes man yan, sa sharing man yan, or to whatever, to whoever person, go ahead and obey the Spirit of the Lord. Amen? At tandaan natin, you can never outgive God. Whatever you give, papalitan pa niya yan mas mataas pa. In all your sowing, you will have a reaping. Amen? So, handa na po ba tayo? Taas po natin ating mga kaloob. And let's just thank the Lord. Father, we thank you for this wonderful opportunity to sow seeds. And we know we shall reap even more. Salamat po sa pagkakataon na ito. We fully trust in you. At maraming salamat sa mayamang biyaya na siyang nag-allow sa amin makapagbigay. Thank you. We are blessed in our family, blessed in our businesses, blessed in our deals. All deals, done deal in Jesus' name. More to put away, to store, to give away, all bills paid up. All debts paid up. This we proclaim in Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.